Ganito ang maririnig mo? Oh, wait lang. Ito, GMA to. Makaka-copyright tayo kapag ipinlay natin to. Sabay-sabay natin pakinggan ho, mga kababayan, sa background. Ano ang GMA? Pigilan ng Pilipinas sa mga prosecutor ng ICC sa pagkausap nito sa ilang tao kaugnay ng Duterte drug war. Ayon sa Solicitor... Kausap na. Paano yan? Kausap na ng ICC ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas, mga bossing. Oh, medyo ulitin ko nang walang hinto. Oh. Hindi pipigilan ng Pilipinas sa mga prosecutor ng ICC sa Hindi pipigilan ng Pilipinas ang prosecutor ng ICC. So sa madaling salita, mga kababayan, mag-iiyakan ang mga OTAP supporters dito. Ibig sabihin, sige, go! Kung ano yung kaya nyong gawin, kung ano yung dapat nyong gawin sa Pilipinas, pasok. Nako po, Lord. No? Hindi nga lang dinerecho. Hindi nga lang talaga nirekta na pinapapasok namin ng ICC. Pero ginamitan nila ng magandang word. No? Hindi pipigilan. Oh, yun, di ba? Mga kababayan? Hindi pipigilan. Hindi ginamit yung papapasukin na. Pero pag sinabing hindi pipigilan, Sir Eleuterio Pajarlo, di ba? Pag sinabing hindi pipigilan, welcome kayong pumasok dito. Oh. Pero may bawi naman po yan. Huwag kayong iiyak agad mga OTAP supporters, ha? Oh. Usap nito sa ilang tao kaugnay ng Duterte drug war. Ayon sa Solicitor General. Pero hindi rin naman tutulong sa proseso ang gobyerno. Hindi naman pala tutulong sa proseso ang gobyerno eh. Huwag kayong mag-alala. ICC lang. Yung prosecutor lang ng ICC. Di ba? Siyempre, ICC mag-iimbestiga. Hayaan ko kayo dyan. Basta, pasok. Di ba? Diyos ko po, Lord. Sabi tuloy ni Ma'am Lourdes Romen, nasanay na ang mga Duterte na magsalita without thinking. Oh, tuloy ha? Tutok si Sandra Aguinaldo. Sa paghahanda ng International Criminal Court o ICC ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal na nasa likod ng madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon, humingi ng tulong ang ICC Office of the Prosecutor sa gobyerno ng Pilipinas para ma-interview ang 5 taong tinukoy nito sa isang komunikasyon. At ayon kay i-interviewin. Kumbaga, mga kababayan, para sa patas na pag-iimbestiga, kailangan makuha din natin, no? Yung kabilang panig. Sino po ba itong kabilang panig? Yung 5, mga kababayan, si Bato de la Rosa, hindi ko kabisado lahat actually eh. Si Albayalde, tapos yung 3 pa, yung Mata, Yun yung mga kakausap. Biruin nyo, pair pa din ha. Hihingin pa din ang inyong panig. Ibigay nyo kaya yung panig nyo. Tapos kapag naalaman nila, nirebisa nila yan, pinag-aralan nila, ay hindi pala dapat ituloy itong investigasyon na to. Dahil ito, ayon doon sa 5 na nagbigay ng kanilang mga pahayag, mukhang okay naman pala yung laban kontra droga nila. Di ho ba, mga kababayan? Ang problema ho kasi sa kanila, pagka ipinapatawag na ho sila, mga kababayan, kagaya ni Kibuloy, kagaya ng kung sino-sino, pag pinapatawag na sila para magbigay ng komento nila, magbigay ng kanilang pahayag, wala na, ayaw na nila, ayaw nilang lumutang. Yun ho ang problema. Tas sisigaw. Ginigipit nyo kami. Solicitor General Menardo Guevara, hindi ito pipigilan ng gobyerno ng Pilipinas dahil bahagi ito ng proseso sa pag-apply nila ng warrant of arrest. At yun ay kailangan gawin ng Basahin natin to, ha? At yun ay kailangan gawin ng prosecutor. Kasi bago siya mag-apply ng warrant of arrest, sa pre-trial chamber ng ICC, kailangan maipakita niya ang lahat ng ay kanyang
na imbestigahan o inimbestigahan po, mga kababayan. Nakakatakot yung part na ito, no? Kasi ho, mga kababayan, yung 5 na yan, hindi naman yan yung pinaka-main eh. Hindi naman ho yan yung pinaka-taong talagang puno eh, no? Posible na yung 5 na yan, kapag ka medyo nakipag-cooperate, tapos sinabi, ganito talaga nangyari. Sige, magtetestigo na. Nako! Mababawasan ang sentensya nila. Posible ho yun. Kaso may madidiin ho dito, mga kababayan. Panigurado ho, may madidiin. Paano kung itong isa sa 5 nito, inisip yung pamilya nila? O sige, para bumaba na sentensya ko. Ganito na lang. Sabihin ko na talaga yung nalalaman ko. Tetestigo na lang ako. Yari, mga bossing, may madidiin. Prosecutor, kasi bago siya mag-apply ng warrant of arrest sa pre-trial chamber ng ICC, kailangan maipakita niya na lahat ng facts ay kanyang inimbestigahan. Whether incriminating or exonerating, dapat mapakita niya na ginawa niyang lahat para mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng persons. Para balanse, mga kababayan. Di ba? Para balanse. Concerned na may paliwanag ang kanilang position. No? Pero dagdag ni Guevara, hindi man pipigilan ng gobyerno ang hakbang ng ICC, hindi rin ito tutulong sa proseso. Ayan, mga malinaw mga OTAP supporters, kaya wag kayong magdamdam. Hindi pipigilan pumasok. So, ibig sabihin, welcome. Hindi naman makikipagtulungan ng Pilipinas. So, patas, di ba? Patas, okay na sa inyo yun. Patas. Naku po. Dito po, mga kababayan, mas lalong tumataas ho ang paniniwala ng mamamayang Pilipino kay dating Senador Antonio Trillanes. Inumpisahan ho ito ng dating senador, mga bossing, doon sa paglabas ng mga buwan, June, July, August. Kung umabot man September, October, November yan, mga kababayan, mali yung ibinigay niya, pero tama pa din, mga bossing, na talagang kumikilos ang ICC. Di ho ba, mga kababayan? Ituloy natin ito. Withdraw na kasi ang Pilipinas noong 2019 sa Rome Statute na sumasaklaw sa ICC. Wala na tayong relasyon na kahit ano. Ito wala na daw relasyon, mga DDS. Wala na tayong relasyon na kahit ano sa ICC. Kaya kung humihingi sila ng kooperasyon sa atin, ay wala tayong legal duty na makaiko. O kumbaga, kung humihingi sila, tulungan nyo kami na mas lalo itong mas lalo ito mapagtibay yung pag-iimbestiga. Hindi tutulong ang Pilipinas dyan. Pero welcome kayo. Pumasok kayo. Di ba? Bagamat kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon, ay hindi naman natin sila mapipigilan. Pinaganda lang yung word, mga kababayan, para hindi masyadong mahapdi sa mga OTAP supporters po. Kasi sa OTAP supporters, pag narinig na pinapapasok na namin ang ICC, wala na, lito na ho yung mga yan. Nag-scramble na ho yung mga utak niyan, mga kababayan. Pinaganda yung word. Hindi namin sila pipigilang mag-imbestiga. Pero in total, mga kababayan, ang magiging, kumbaga, ang magiging suma total ho niyang sinabi na yan, welcome ICC pa din. Johanna Tuwillier, pinapayagan naman sila ICC pero di makikialam ang administrasyon PBBM. Correct. Okay na sa inyo. At least, yung ginamit nilang word, mga kababayan, hindi matalim. Matalim na po kasi yung kapag pinapapasok, matalim na po yun. Diba? Pero, ang suma total, same lang po yun.